Hello, magandang araw sa inyo mga ka-lifter. Ako pala si Mr. Shoplifter. So ngayon, mag-a-unbox tayo ng isang, handheld electric fan. Pero bago yun, kayo ay aking inaanyayahan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Suporta, makasama. So ngayon ay mag-unbox tayo ng isang handheld electric fan which is GDTech JDJF168. Nabili ko siya sa Shopee ng 660. Almost 1 month na siya sa'kin at ngayon ay i-unbox natin. Umpisahan na natin. Instruction manual, lanyard, USB-A to USB-C cable, at higit sa lahat, ang GDTech JF168. Yun lang po makita nyo sa box. So, thank you po and let's do the review. Hello mga ka-lifter, ngayon ay magre-review tayo ng ating handheld electric fan which is GDTech JDJF168. So let's start. Una sa lahat itong lanyard. So kung gagamitin nyo, press nyo lang itong dalawang gilid. Pag press nyo, hilahin nyo lang. Then, wala itong lanyard hole. Malit lang siya. So, hindi natin ma-focus sa camera. Tapos, pasok nyo lang doon. Medyo mahirap yung malit lang butas. Then, pasok nyo dito para may tali nyo siya. So, hindi ko na siya ginagamit dahil nga almost desktop mode ko lang siya ginagamit. Then, USB to USB-C cable. Ito na rin yung ginagawa ko pang charge. Hindi naman siya nag-iinit. May malalaman nyo. Now, ito yung handheld electric fan or ice fan kung tawagin nila. May nakasulat dito. So, furthermore, on and off switch. Makikita nyo. Digital display. Then yun makikita yung level ng speed at saka ng charging nyo. Ito naman ay knob. Yan, adjustment for the fan. Kung gaano kalakas ang hangin gusto nyo. And then, inlet. Air inlet. Tapos dito mo yung air outlet. USB-C port for charging. Type-C. Lanyard hole. Yeah, maano lang to. Malit lang siya. Switch, digital display, knob, air inlet, air outlet, Type-C port, at lanyard hole. This is, sabi sa distribution is 10,000 mAh. So, hindi ko pa alam kung talagang 10,000 nga. Hindi ko pa buksan yung battery. Tapos ito yung kanyang description. Makikita nyo naman. So, kung bubuksan nyo, press nyo lang ang una. Una nyo makikita yung level ng fan. Then, susunod yung kanyang charging yung battery.
Then, kung gusto nyong palakasin, pilitin nyo lang to. Sagad mo siya. Yan, kahit ikutin yan, hanggang doon lang siya na. Makikita nyo, 199. Gusto nyo, patayin nyo lang ulit. Then, on nyo ulit. Yan. Bitawan nyo. Susulpot na lang yung kanyang battery charge. Then, pabalik ulit siya sa level ng speed ng fan. Gano'n lang po. Then, kung gusto nyo naman gamitin yung kanyang cooling effect, press it habang buhay siya, press and hold mo lang. Lalabas yung letter C. Then, sa battery charge, meron yung makikita kulay green. At kahit sa level ng palando pa rin, hindi mawawala. Ibig sabihin, umandar pa rin yung cooling effect niya. At higit sa lahat, ilang segundo lang, malamig na to. Makikita nyo may motion. Yan. Nararamdaman nyo rin. Pagka ginamit nyo yung cooling effect, hindi nyo basta mararamdaman malamig. Maliban na kung ilalapat nyo yung refrigeration, aluminum sheet dito sa inyong skin. Doon nyo malalaman na malamig talaga siya. So, basically, hindi ko siya ginagamit. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Okay, that's it. Ngayon naman, sa ano naman, sa consumption. Hindi ko ginagamit yung level 1. Kaya mahinaan ako doon. Pero kung gusto nyo, nasa inyo na yun. Tatagal siya na kung ang speed ng fan mo ay level 1 lang. Maaaring tumagal siya ng isang araw. O higit pa doon. Depende lang sa gamit mo. Pero ang ginagamit ko kalimitan ay level 50. Sa level 50, pag ginamit mo siya, hanggang sa ma-drain yung battery, is 18 hours and 30 minutes sa gamit ko. Okay? Pag sa level 100 naman, ay tumatagal siya ng 11 hours and 10 minutes. At pag sa level 150, 7 hours and 23 minutes. At pag sagad naman siya sa yung speed niya 199 is 5 hours and 15 minutes. So, makikita nyo yung diferensya. Okay? At yung cooling effect naman niya, kung gagamitin nyo, ito standard sa 50. Okay, 50. Battery consumption niya sa loob ng isang oras ay naka 53% agad siya. So, kung sasagad mo, ay hindi siya saabot ng 2 oras. So, mabilis siya makadrain ng battery. So, sa akin, hindi ko siya ginagamit. Hanggang level 50 lang ako nung wind effect lang ginagamit ko doon. So, kung gusto mo gamitin, nasa inyo. Pero para sa akin, wag na. Madali silang ma-drain yung battery nyo. Mabilis lang ma-drain ang battery. So, it's up to you kung gusto nyo gamitin. Bahala kayo. It's your choice. Kung kayo naman sa inyo naman yan. So, okay. Sa charging naman, ang ginagamit ko ay Infinix 45 watts. Ang gamit ko yung mismong kanyang USB A to USB-C cable. So, i-charge mo siya gamit itong charger na to. At yung cable niya, umaabot siya ng 4 hours and 30 minutes. Tapos sinubukan ko rin yung ibang charger. Umabot mo siya ng 5 hours, 16 minutes, merong 5 hours, 23 minutes. So, depende rin sa charger gagamitin mo. Okay? Hello, ngayon naman ay pumunta tayo sa advantage at disadvantage ng GTTech JDJF168. No? Ang advantage niya, una napansin ko is meron siyang digital display.
Makikita mo yung speed ng fan mo, tsaka yung battery charge kung ilan ang natitira. Pangalawa, yung speed control. Pipitin mo lang siya. Nang naayon sa gusto mong speed. 1 hanggang 199. Yung sa iba, 1, 2, 3, 4, 5. Yun lang. Ito, pipitin mo lang yung knob. Pangalawa, yung high speed motor. Habang lumalakas yung speed niya, palas na palas ang hangin. Yun nga lang, palas na palas din yung ingay ng motor. Spice, yung matagal siya malobat. Depende rin yun kung sa anong speed ang ginagamit mo. Pag mahina yung speed ng iyong fan o level, mas matagal. At pagtaas ng level ng speed ng fan mo, mabilis siya mag-drain. At higit sa lahat, yung isa pa is mura siya, cheap. Nabili ko siya sa Shopee ng 660 pesos. Yun lang yun. Yun namang disadvantage na nakikita ko dito sa handheld fan na to is yung plastic. So, ingat lang, baka mabagsak mo. Siyempre, wala namang replacement tong ano niya. Yung iba kasi, minsan, may pansin mo, durable. Ewan ko lang kung may makita ko yung bakal. Pero may plastic, ingat lang kayo. Tapos yung battery drain niya, mabilis siya makadrain. Pag ginagamitan mo siya ng cooling effect. Kaya yung sinabi ko kanina, is ito, 1 hour is almost 53% agad yung nawawala sa kanya. So, kung gagamitin nyo, it's up to you. Pero, wag na. Mabilis lang siya. Kung gusto nyo emergency, pwede gamitin nyo. Nasa inyo na yun. Heat generation. Sabi nyo na, heat generation. Habang lumalagbigaw to, itong likod niyang plate, itong likod na side, umiinit. Pero hindi ko pa subukan yun. Kasi hindi ko ginagamit yung refrigeration aluminum sheet nito. Tapos, yung noise level. Siyempre, habang tumatas ka ng level ng fan, palakas ng palakas yan. So, kung ayaw nyo nang maingay, gamitin nyo lang mahina. Level 50 niya, 1 meter niya, ramdam mo na yung hangin. Sapat na yun para manginang ka. Tapos yung isa pa sa disadvantage nito, yung kanyang fan. Ang hirap linisin. Kailangan mo dukutin pa ng cotton buds. Hindi, mahirap tanggalin to. Wala kang makikita kung paano siya tatanggalin. Okay sana kung merong ganong features yung handheld fan na iba. Ito wala to eh. Kaya kailangan ko lang sundutin ng cotton buds. Plus is yung bigat niya. Baka hindi ka sanay. 268 grams. Akin naman, ginagamit ko lang na siya ng desktop mode or handheld. Pero kalimitan ko ginagamit yung desktop. Yun lang. So mga kasama, yun lang po naibigay ko sa impormasyon. Sana nakatulong. Malapit na po ngayon ng December 25. Sa inyo, kung gusto nyo pumasko to sa mga kaibigan nyo, inaanak nyo, ay bahala na po kayo. Sana nakatulong itong aking review sa inyo. Kung gusto nyo bumili or ito nalibasa lang po sa aking obserbasyon. So mga kasama, bago tayo mga giwahiwalay, subscribe muna po kayo sa aking YouTube channel at malaking tulong po ito.